Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namaom Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Bhutale, Shrimate Siddhaswarupananda Param Saitinamine, Bhajashi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Vasadi Gaur Bhakta-vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bol. Magandang buhay at umaga po sa ating lahat. Ngayon po ako magtatalakay sa ating pinag-uusapan na subject ng reincarnation. At ako ngayon ay tatalakay sa punto ng clinical death. Okay, ito pong clinical death ay experience ng marami ring tao sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa, sa ating mundo, kung saan sila ay sa ospital o sa pamamahay ay diniklara na patay na. Diniklara ayon sa mga doktor o sa mga nakakaalam tungkol sa kamatayan ng katawan. Diniklara na ito ay patay na. Ang taon na ito ay patay na. Nasabi na ang taon na ito ay patay na. At pagkaraan nun, ng ilang sandali, ilang minuto o ilang oras, ay muling nabuhay. Sinasabi na yung mga nakadanas ng mga ganitong experience ay habang wala sila, habang patay sila, wala na sila sa kanilang katawan, ay sila ay nakaranas ng mapayapang kalagayan o kaya ay parang mga makalangit na sitwasyon. Habang sila ay patay na. So, una po, kailangan nating maunawaan na sa katotohanan, ikaw, ang tao, ako, ang bawat isa sa atin, ay hindi namamatay. Wala po tayong kamatayan kasi po tayo ay mga eternal na spiritual na nilalang. Ang sitwasyon po natin, tayo po ay maaring nasa loob ng katawan o nasa labas ng katawan. Ngayon po, tayo ay nasa loob ng ating katawan. At dahil po tayo ay buhay na nilalang, nasa impluwensya natin itong katawan na ito. At ito ay nagpapakita, nagpapamalas ng buhay. Dahil sa ating impluwensya. Nagkakaroon ng manifestasyon ng buhay sa katawan na ito dahil sa impluwensya ko na narito sa loob ng katawan na ito ngayon. At ikaw, ay nasa katawan mo na yan, yung katawan na yan nagpapakita ng buhay. Meron pong sitwasyon na ang isang tao
ay umalis sa kanyang katawan. At yung katawan niya ay hindi na nagpapakita ng manifestasyon ng buhay. At idideklara na ito na clinically dead. Okay? Clinically dead. Patay na yung katawan. Okay po. At yung umalis na tao doon sa katawan ay hindi pa talaga lubos-lubusan, hindi pa talaga kumpletong-kumpleto na wala ng koneksyon sa katawan. Umalis siya pero meron pa siyang sapat na koneksyon sa katawan para siya ay bumalik doon sa katawan. Habang wala siya sa katawan, yung katawan ay walang manifestasyon ng buhay, walang pulso, walang hinga, ay clinically dead. Pero dahil hindi pa siya talaga lumagpas doon sa punto na hindi na siya maaring bumalik. Tapos na yung connection niya sa katawan. Hindi pa siya lumalagpas doon sa ganung punto. Maaari siyang bumalik. At pag bumalik siya, muli magkakaroon ng manifestasyon doon sa katawan niya. Andun pa siya uli sa katawan niya. Marami pong ganyang mga pangyayari sa iba't ibang lugar sa mundo. Ito po ay naka-record na mayroong mga nag-research sa bagay na ganito, nanghalap ng mga ganitong experience sa iba't ibang lugar, gumawa sila ng libro. At dito nga po ay sinasabi na doon habang sila ay wala sa katawan nila, ay nakadarama sila ng mapayapang kalagayan. Makalangit na kalagayan. Masarap na kalagayan. Yung pa nga pong iba ay habang nakalabas sila dun sa katawan nila, andun sila sa taas ng katawan nila, nakakita nila na yung mga nasabi nila ng mga kamag-anak nila o yung doktor na andun o mga nurse na andun sa loob ng kwarto sa ospital, ay nakita nila na umiiyak yung mga kamag-anakan nila, yung sinabi ng doktor na wala na siya, nadinig pa niya. Ay. Naobserbahan niya yung nangyayari doon sa loob ng kwarto sa ospital, na yung katawan niya nakahiga doon sa kama sa ospital. At umiyak nga yung mga kamag-anak niya, o yung asawa niya, o yung nanay niya, sino pa man, nakita niya yon habang siya ay nakalabas, nasa labas ng katawan na yun. Kinuwento niya yon, pagbalik niya dun sa katawan niya, kinuwento niya yon na, actually, kanina nakita ko kayo, umiiyak kayo. Sabi nga ng doktor, wala na daw ako, patay na daw ako. So may mga ganitong mga experiences, okay, na naitala ng mga nagre-research sa mga ganitong pangyayari. Okay. Ngayon po, ang isang maitutulong nito, ang isang benefit sa mga nakaranas nito o sa mga makakabasa ng mga libro na tungkol dito o makabasa ng research tungkol dito. Siguro ang isang magandang benepisyo nito, may tutulong nito sa atin, ay yung malaman natin na hindi tayo yung katawan, na hindi ikaw yung katawan. Yun ang magandang may tutulong nito sa atin. Maski doon sa nakadanas nung out-of-body experience na yan, clinical death experience, tapos bumalik sa katawan niya. Ito po kanyang direktang experience na hindi siya yung katawan.
Ang isang negatibong ano naman to, epekto nito, eh yung espekulasyon ng mga nagre-research dito o nung nakaranas ng ganitong eksperyensya. Ang negatibong epekto nito ay yung magkaroon sila ng conclusion. Conclusion na bunga ng espekulasyon na pagkaraan ng kamatayan. Pag ang isang tao ay umalis na sa katawan, okay, kamatayan ng katawan, okay, umalis ka na sa katawan, umalis na tayo sa katawan, ang kanilang konklusyon ay magiging maganda yung kalalagyan natin na kondisyon, mapayapa, heavenly, wala ng problema, maganda na yung masusunod. Okay? Pag tayo umalis sa katawan natin. Pag iniwan natin katawan natin. Yung kanilang konklusyon na yun ay binase nila base yon sa nakalap na impormasyon na sinabi ng tao na umalis sa katawan, tapos bumalik sa katawan niya, tapos nakahabang nawala siya sa katawan niya, ay ganito yung kanyang mga naranasan o natikman na experience. Kung susuriin po natin, kung yun ang pagbabasihan lamang nila, okay. Sabihin natin, umalis yung tao sa katawan, tapos nakatikim siya ng ganung experience. Okay. Matahimik, may liwanag, may parang makalangan na sitwasyon. Okay. Hindi naman nila alam kung gaano katagal na magiging ganun yung sitwasyon. Let's say, sabihin na natin na meron ganun sitwasyon. Okay po. Pero hindi mo alam kung hanggang gaano katagal yung ganung sitwasyon. At ano yung susunod pagkatapos ng ganung sitwasyon. Diba ba? Paano mo masasabi talaga na ito yung mangyayari? Na pagkaraan ang tao ay umalis sa katawan, ay yun na yung kanyang magiging tuloy-tuloy na matitikman, mararanasan. Mapayapang sitwasyon, makalangit na sitwasyon, masarap na kondisyon. Samantalang, bumalik nga doon sa katawan tapos mayroong ganyan experience, tapos bumalik sa katawan. Ganun ba yun lagi-lagi? Okay? Pagkatapos nung, let's say may ganung sitwasyon, pagkatapos nun, ano yung susunod? Diba? Isa pa po, okay? Pangalawa pang punto, okay? Yung mga nakatikim, nakaranas ng ganitong magandang sitwasyon, okay? May tendency ang karaniwang mangyari ay maalala nila yung magandang sitwasyon. Pero sa totoo lamang, meron din sila natikman na hindi magandang sitwasyon. At ang tendency, malimutan nila yon. Ang maalala lang nila yung magandang sitwasyon. Pero sa totoo lamang, sa totoo lang naman, maaring hindi lang naman magandang sitwasyon na natikman nila. Maaring meron din silang natikman na hindi magandang sitwasyon. Pero ang gusto nila lang maalala ay yung magandang sitwasyon. Diba? Pangatlo, meron din pong mga eksperyensya na mga nag-out of body experience, mga nakatikim ng ganitong clinical death experience, tapos bumalik sa katawan, na yung kanilang naranasan ay hindi po mapayapa, hindi heavenly situation, kundi po madilim na sitwasyon, merong mga nadidinig sila na
dumadaing na mga tao na nahihirapan sa kanilang kondisyon, parang nakakatakot na sitwasyon. Meron din pong mga ganyan na nakatikim. Hindi lahat, puro natikman eh, magaganda. Meron pong mga ganyan experience din. Kaso po, yung mga nagre-research, yung nag-gather ng mga impormasyon, hindi nila pinipresenta. Mga tinatakwil nila yon. Ito lang ilagay natin. Hindi nila inacknowledge. Kasi sila mismo, ayaw nilang isipin na pagkatapos ng kamatayan may maaring hindi magandang experience. Meron lang kasi lang ganyang mga gustong paniwalaan. Ay po. So, ano mga espekulasyon, dulot, bunga, resulta ng kahit na maraming ebidensya. Okay? Sinasabi ng mga naka-experience ng ganitong experience. O espekulasyon mismo nung naka-experience, okay, na ganito yung mangyayari after death. Okay? After the death of the body at umalis na sa katawan. Okay? Ano mang pong espekulasyon ay espekulasyon. At hindi talaga mapangahawakan natin na ito yung tutunay na mangyayari. Actual na mangyayari. Dahil ito ay espekulasyon na nakabase sa kakayahan ng isipan natin na mag-espekulasyon, mag-imagine. Sa mga usapin, mga issue na lagpas sa kakayahan ng ating senses, ng ating pandama, lagpas sa kakayahan ng ating isipan, ay ano mang usapin tungkol sa mga bagay na ganyan, lagpas sa ating physical na katawan, ating mental na katawan, huwag po tayong umasa sa ibibigay na espekulasyon o investigasyon ng ating katawan at ng ating isipan. Kailangan po nating sumangguni, okay, sa impormasyon mula sa authority sa subject na ito. Meron pong mga banal na kasulatan na naglalaman, banal na kasulatan, mga salita po ng Diyos. Direktang impormasyon na galing sa Diyos. Na naglalaman ng kung ano talaga ang tunay na katotohanan, ang aktual na katotohanan. Gaya sa issue na ito na mangyayari sa isang tao pagkaalis sa katawan niya. Kailangan lamang po nating madinig na merong available na impormasyon na nakalaman sa mga scripture. Ang Vedic scripture po ay naglalaman ng napakaraming impormasyon na direktang galing mismo sa Diyos. At mula po sa Diyos, ito po ay bumaba sa mga spiritual master at sa mga disciple. Nandiyan po yung Diyos, meron po siyang disciple. Yung po salita ng Diyos, impormasyon mula sa Diyos, katotohanan mula sa Diyos, tinanggap po ng disciple at itong disciple na to, siya po yung naging spiritual master. Tuturo po niya yung kaalaman niya na tinanggap niya sa Diyos, sa kanyang disciple. Andiyan yung teacher, mayroong estudyante. Ipinasa ng teacher sa estudyante. Ipinasa ng spiritual teacher, ipinasa ng spiritual master,
Ang original na spiritual master, spiritual teacher yung Diyos. Ipinasa niya sa kanyang disciple, sa kanyang estudyante. At itong disciple na ito, itong estudyante na ito, okay? Magiging siyang spiritual teacher ng kanyang estudyante, ng kanyang disciple. Kung ano man ang natanggap niya sa Diyos, ipapasa lang niya sa kanyang disciple, sa kanyang estudyante. So, galing to sa supreme authority. Po. So, kailangan lamang po nating maging mapagkumbaba na tumanggap ng katotohanan mula sa Diyos. At ang katotohanan po na mula sa Diyos ay bumababa. Bumababa po. Sa linya na ito na tinatawag na disciplic succession. Ang katotohanan po ay bumababa. Atin lamang pong mapagkumbabang sasaluhin. Ang katotohanan po ay huwag natin akyatin para matanggap natin. Okay po? Sa pamagitan ng ating mental spekulasyon, sa pamagitan ng ating kapangyarihan ng ating mga pandama na hindi naman perfect, very limited. Ganun din po yung ating isipan, hindi man perfect, very limited. Okay? Hindi po natin maakyat yung katotohanan para makuha ito. Hindi po. Ang sistema po ay yung katotohanan po bababa, papunta sa atin. At malalaman po natin yung aktual na katotohanan, yung tunay na katotohanan. Kung anong nangyayari. Tapos nating umalis. Pagtapos ng tao ay umalis sa kanyang katawan. So, meron po mga tao na naniniwala sila sa reincarnation. Subalit, mawawala po sila sa tamang landas kung hindi sila makakatanggap ng tunay na impormasyon, totoong impormasyon mula sa Diyos, mula sa disciplic succession. Mawala sila sa tamang landas ng katotohanan, tamang landas, mawala sila sa tamang landas ng pagkaunawa sa tunay na sitwasyon tungkol sa reincarnation, sa topic ng reincarnation. Kailangan po tayo magkaroon ng paggalang sa mga scripture, bona fide scripture. Kailangan po tayo magkaroon ng paggalang sa mga spiritual master. Kung hindi po, hindi po natin malaman ang tunay na katotohanan, ang lubos na katotohanan. Ang nangyayari po kasi yung mga doktor o yung mga psychiatrist o sino mga nasa larangan ng medisina at nakakakalap ng nakakakuha, nag-research tungkol sa topic na ito ng clinical death or out-of-body experience. Meron silang tendency na tumayong authority sa subject ng ganitong mga sitwasyon na ito yung mangyayari pag yung tao ay umalis na sa katawan during the out-of-body experience or clinical death. O halimbawa ay talagang lubos, pag namatay na, totally na umalis na sa katawan niya, hindi na bumalik. Ito yung mangyayari.
meron silang tendency na gusto nilang pumapel na authority sa ganitong mga usapin, sa mga ganitong issue. At ang basya nila ay yung mga ebidensya na nakalap nila sa ganitong mga pagdaranas. Subalit, mabibigo sila. Hindi sila talaga authority. Kasi po ay yung kanilang ipepresenta ay resulta lamang ng kanilang mental speculation. Hindi po abot ng mga pag-obserba ng mga senses at ang pag-speculate, pagkukwenta ng isipan ang kaalaman na ito. Okay po. Ito po ay limitado po kasi ang ating isipan at ating mga senses. So, kailangan po talaga nating maging mapagkumbaba na kumilala sa Supreme Authority tungkol sa mga bagay dito sa buhay natin sa mundo na ito. O sa buhay natin higit, lagpas pa sa mundo na ito. So, pero sigurado po na ang isang benefit ng ganitong mga research ay yung malaman ng bawat isa sa atin na hindi tayo ang material na katawan. At kung ang isang doktor, isang psychiatrist, o isang psychologist, o sino man, ay makita niya dahil sa pamamagitan ng mga research na ito, mga ebidensya na ito, na hindi ikaw ang katawan, ang tao ay hindi ang katawan. Okay? Malamutan na ito yung sitwasyon, ito yung katotohanan. Number 1 na katotohanan. Hindi ikaw yung katawan. Nakabukas ngayon sa iyo yung susunod mong hakbang na alamin talaga ano ang tunay na katotohanan sa ating buhay, sa iyong buhay. Okay. Sana maging motivation pa sa iyo o inspirasyon pa sa iyo na maghanap pa ng karagdagang impormasyon tungkol sa punto na ito na hindi ikaw ang katawan. At ito ay malalaman mo, okay, sa magitan ng tulong ng mga tunay na spiritual master. Sa tulong ng mga bona fide scripture na makapagpapaliwanag ng laman ng bona fide scripture ay ang mga bona fide spiritual master. Okay po, hanggang dito na lang po. Tuloy po natin ang subject na ito, pagtalakay sa subject na ito ng reincarnation sa susunod pa natin mga pagkikita. Sa anumang sitwasyon po sa ating buhay, akin po kayong inimbitahan na lagi po sana nating gawin ang proseso ng mantra meditation o transcendental sound meditation. Ang regular na paglalagay ng ating atensyon, pagpo-focus ng ating atensyon, ating kamalayan sa mga banal na pangalan ng Diyos. Sa magitan po nito, ang impluensya po ng material sa ating isipan, sa ating katawan, sa ating puso, ay mahuhugasan. May spiritualize po. Ating pong katawan, ating mga senses, ang ating isipan. Po. At yayaman po, lalawak po ang ating pagdaranas, ating experience sa ating spiritual na pagkatao.
Maraming pong salamat. Hari po. Haribol Nitaiko Haribol Haribol Nitaiko 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 Nitaiko Haribol Nitaiko Haribol Nitaiko
Nitai Gaur Haribol. Haribol, Nitai Gaur. Nitai Gaur Haribol. Haribol, Nitai Gaur. Nitai Gaur Haribol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol. Namaste. Maraming pong salamat.